Hello guys, ito po yung tugas at kailangan natin siyang iripat. Bale, dito natin siya ilalagay ngayon. Ayan, diyan natin ire-repat yung ating bonsai na tugas. Ayan, paripat na po ito. Ito yung kanyang likod. Bale, ang front niya ay, ayan, ang front niya ay dito. Ayan, ito po yung ating tugas na bonsai. So, ito ngayon, titingnan natin itong, halukayin natin ito para lumabas yung kanyang roots. Ito kagaya nito, oh, para makita ito, itong ano na to, roots na yan para maganda tingnan. Ayan. Para matanda siyang tingnan, ayan, makikita yung ating malalaking roots dyan. Dito natin siya i-repat. Ang gamit dito ay river sand at saka ipa ng palay. Ayan ang maganda para sa mga bonsai. Ito, ayan. Ganyan lang po gagawin natin para lumabas yung mga roots niya at para maganda tingnan. Kagaya ng sinabi ko, maganda siyang tingnan pag nakikita yung malalaking roots kasi parang talagang ang tanda na niyang tingnan. Pero talagang matanda na to guys. Ito na, ililipat na natin dito. Ayan, ganyan lang yan siya. O, tingnan nyo naman yung mga roots niya. Talaga ang ganda tingnan. Healthy. Makikita nyo sa mga roots niya dyan na healthy. Ayan. Check nyo. Ayan, ganda diba? Dahil nga sa dito lang yung galing kanina, at least maganda siya tingnan pag naandito na. Maganda yung kanyang pot, ayan. Diyan natin ilalagay yan. Ayan, linisin lang natin yan. Hindi pwedeng ordinaryong gunting ha, yung ganitong gunting dapat. Ayan, para kayang-kaya niya yung tigas na mga ano dyan, mga roots dyan. Eto guys, ito naman, alisin natin dyan banda. Ayan, bali, tatapon na natin yung nasa baba. Ito nasa ibabaw lang. Ayan, ganyan lang yan. Kailangan talaga yung gunting na pang bonsai ang gamitin nyo para solid talaga siya. Ayan, tingnan nyo. Ang ganda ng ano. Buhangin lang po yan. Buhangin. River sand. Ayan. River sand ang gamit talaga dyan. Ayan. Tsaka ipa ng palay. Yung mga itim na yan yung carbonized ganyan. Ayan. Carbonized na ipa ng palay. Ayan, naririnig nyo ba yan? Oo. Ayan, tingnan yung roots nyo. Sobrang ganda. Healthy ang kanyang roots. Ayan. Pasensya na po hindi ko mabanggit yung Tagalog ng roots. Ano po. Dahil dati meron na akong ganyan na ginawa dahil nga tayo ay plantita, nagkaroon ako ng flood doon. Ayan, oh, tingnan nyo. Oh, di ba? Ayan, pwede nang itapon 'yun. Ayun, tapon na. At ito na siya. Oh. Lipat na natin diyan. 'Yun. Hindi ka siya puputulan. Ayan, ganyan lang siya, guys. Tira ng ganito, 1/4 ba? 1/4 lang ititira doon. So, dapat naka-root bound. Root bound talaga para makitang-kita yung kanyang mga Ayan naman yung ugat sila. oh. Ito ang magbuhay sa kanila, itong maliliit na roots. Yan daw ang buhay ng ano. Yan ang buhay. Yung mga malalaking roots. Yan. Alam mo guys, matagal na ito siya nagbubonsai. Ito si, yung panganay ko yan siya. Nagbubonsai siya, ilang years na niya? 5 na yan. 5 na yata siya, kaya tingnan nyo naman itong mga bonsai niya. Sobrang dami na ito. Ayan, halos buong paligid nitong bahay. Puro na yung bonsai. Ayan. Marami pa yun sa likod guys. Ito. Ito naman, nagbubonsai na naman siya, nakaayos na naman siya. Baka ano. Ito po, alisin natin yan kasi hindi siya magandang tingnan. Kaya inaalis niya yan. Bali, ikaw na mismo magde-design, maganda tingnan yung tanim mo. Ikaw na talagang ikaw na ang mag-decide niyan. Babawasan mo, alisin mo yung mga hindi maganda tingnan. Ayan, i-trim-trim lang. Kami nakita ng sensor, sana, ganyan. Huwag kayo mag-alala na parang nauubos na yung mga ano niya dyan, mga roots niya dyan, pati yung mga lupa. Kasi konti lang naman kailangan dyan guys, nasa ibabaw lang naman kukunin ito. Mayroon lang dyan mga ilang percent na maiiwan. Pwede na yun, basta't magkasya lang dyan, ayan. Ganyan lang yan. Oh, di ba? Ikasya na. Ayusin na lang yan. Kabaw sa'yo. Ayan guys, tingnan nyo ang front. Ito, hahanapan nyo ng angle na maganda kung saan Ang ulo niya nakabaw maganda sa'yo. banda sa harap. Ayan, hanapan nyo na yung paraan kung Sabihin mo. ito guys, tingnan nyo ha. Ito dapat itong kanyang harap na to. Ito guys, lagyan natin ng pataba bago natin siya ilagay dyan sa ilalim. Ayan, ganun lang yung gagawin dyan sa ating naripat. Ito nga pala ibig ko sabihin kanina, ito dapat nakabaw dito sa harap. Ayan. Kasi nga, pag naglagay kayo ng inyong mga bonsai, paglipat ninyo, ayusin ninyo na parang nakabaw siya sa kanyang master. Ayan, yung kanyang ulo parang nakabaw dito. Kasi nga, siya yung master. Siya yung gumagawa, o diba? Ayan. Nakaharap siya dito. Ayan. Ayan, dagdagan mo natin dyan kasi nga, binawasan kanina. Kaya dagdagan natin ng ganyan. Punuin nyo lang yan siya ng river sand. Ayun. At saka carbonized rice hull. Ito guys, kailangan po nating sudsurin yan para ito guys, kaya ito sinusudsud para magkaroon ng air pocket. Dahil alam niyo naman yung mga tanim, kailangan din po nila ng hangin. Gaya rin ng tao yan. Ito yung importante dito, ito yung tinatawag na anchor. Para hindi siya gumalaw-galaw. Ayan, pag nadaanan ng mga dyan, mga hayop minsan, di ba? O di kaya isa pa, bali dalawa yan. Kailangan lagyan dyan para hindi siya magalaw kahit na minsan hangin kasi minsan nagagalaw din to eh. Minsan may mga pusa, aso. Bigyan na natin yung ating naripat kanina.
Ayan siya guys, binasa lang yan tapos sudsurin ulit para pumasok yung mga buhangin sa loob. Buhangin dyan kasi nga hindi pa masyadong puno. Naging busy ko ba? Ayan guys, malapit na tayong matapos. Ayan, sana yung mga bonsai lover dyan, kung nagustuhan nyo yung aking video, please subscribe, follow, like, and share. Ito na yung ating naripat kanina. Tingnan nyo. O, di ba? Ang ganda. Ayan. Ito yung pinaka harapan. Ayan siya. Ipipicture natin mamaya. Ito guys, ito na yung ating finished product na pag-repat kanina. Ayan. O, di ba? Ang ganda tingnan. Ayan, pipicture na natin yan. O, yun. Thank you guys sa panunod sa aking mga video. Please subscribe, follow, like, and share po.